Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Panibagong araw, kaya panibagong vlog na naman po tayo. So, maganda po ang panahon, mainit. Ayan, tarik na tarik po yung araw. So, maganda pong magpinta ngayon. Ito pong hawak ko ay gas tank po ng RS100. Gawa po ng Yamaha. Ito po ay napabayaan daw ng may-ari. Almost 2 years na. Nauulan na, naarawan. So, kaya ito po, kinain na po ng kalawang. So, paano ba gagawin dito para tumibay ang kapit ng pintura? Una-una po, niliha ko ito ng sandpaper na 120, wet sanding po, then nagkano na rin po ako ng dishwashing liquid sa tubig, then habang nililiha ko po ng lihang 120, ay nilalagyan ko po ng dishwashing liquid. Ayan, para masigurado tayong madulas ang pagliliha at malinis. Then yung mga portion po na hindi inaabot ng liha, ginamitan ko po yan ng ito po, steel brush. Yan, katulad po nung dito, ginamitan ko po yan. No? Hindi na lang talaga nakipakita sa video. So, kaya po ang naging resulta, kahit yung mga sulok-sulok, ay lumabas po yung pinaka kulay ng metal. Yung makintab po talaga na nagsisilver. Kasi ang kalawang medyo mangitim-ngitim, no? Then, ang ginawa ko po, pagkatapos umalis steel brush, sinabong ko po ulit ito ng dishwashing liquid. So, syempre, pagkasabon, hindi naman kagad na mabubugaan kagad ng primer. So, dahil nabasaan ng tubig, so, nagkaroon pa rin niya ng pautik-utik na kalawang. So, ang ginawa ko po dyan, kulat po tayo ng lihang 120 grit. Ayan, nabago at malinis. So, kapasadahan na lang po natin. Huwag na po nating i-wet sanding kasi kakalawangin na naman po eh. So, ayan, lihain lang po natin ng ganyan mabuti. Then, ito pong, masilya, dahil medyo mahirap din namang lihain itong masilya na to at nananakit rin yung aking mga arthritis, gumamit po ako dito. Ito po yung, power sander. Kinakasap po ito sa air compressor. Ayan. Ayun po yung aking air compressor. Sa likuran ko po. Ayan. Then yung pinaka-switch po niyan, ito po. Then ito pong pinaka-sandpaper po niya. Yan. Kinakabit lang po yan. Nabibili na po niyan. So ito po yung pneumatic power sander. No? Pneumatic siya. Gumagana po siya sa hangin, sa air compressor. So, ano pa ba? Ito, ang number na ginamit ko po dito ay 100 grit. Ito po yung ginamit ko sa masilya. So, ayan po. Tapos, ang ginamit ko pong masilya dyan ay Glasurit body filler. So, ito po yung ginamit kong body filler, Glasurit. So, dito may mga ilang katanungan. Kapag tayo ba ay nagmamasilya, ano po ba una? Masilya o primer? Sa pagmamasilya at pagpa-primer, parehas pong tama yan. Kahit alin po ang mauna. Basta sa metal, no? Pero pag sa plastic, kailangan unahin po muna natin ang primer. At ito nga pala tatandaan nyo, huwag po tayong gagamit ng single component na primer lamang o yung walang halong catalyst, yung mga primer surfacer lamang. Matibay lang po ang kapit nun kung meron pong datihang pintura. Lilihay lang ng 800 grit to 1000 grit, pwede nyo nang bugahan ng primer surfacer. Pero kapag ganito po na metal, wala pang pintura, maging sa plastic, wala pa rin pong pintura, lilihain lang po natin ito ng magaspang na liha. Or 120 grit, ganun din po sa plastic. Pwedeng 120 to 400 grit para gumaspang. Then, ang gagamitin po natin primer ay yung mga primer po na 2-component system. Ano nga ba yung mga primer na 2-component system? Yun po yung katulad ng epoxy primer na hinahaluan ng catalyst at ng urethane type po na primer. Mga urethane spray filler. Yan, basta merong pong
catalyst. Pwede po siya. Mas matibay po ang kapit kaysa doon sa mga single component lang na walang catalyst o hardener. Yan po, malinaw po yan ha. At wag din po tayong gagamit ng masilya na pati lamang o yung mga spot pati. Dati po ginagamit yun. Kaya lang, pag nagtagal po yun, yung po ay lumolobo, kumangat. Hindi po katulad ng mga ganito na body filler, any brand, iba po ang kapit nito. Medyo mahirap lang talagang lihain. Talagang tsatsagay nyo. Kaya ako ay gumamit na po nito. Nagkaedad na rin po tayo. Medyo nananakit na rin yung aking mga daliri. So kaya gumamit na po ako nito para mabilis. Then, kung wala po tayong ganito na pneumatic power sander, mano-mano po ang pagliliha. Gagawin lang po natin, gumamit lang po tayo ng ganito, flat na kahoy. Then, ito po yung lihang 120 grit. Ayan. Then, ipapalaman po natin tong kahoy. Pumutol lang po tayo ng kahoy na halos sakto lang, no? Yung pantay sa liha. O kahit tapos ng konti. So, ipalaman lang po natin. So, ayan, ganyan na po itsura niyan. So, ang purpose po nitong kahoy ay para pag niliha ay flat, pantay po siya. Kung masagad na po yung liha hanggang dito sa metal, ibig sabihin po noon, pantay na po. Ang pagkakaiba po ng walang sapin, pag niliha po natin ng ganyan, hindi po natin mapapantay, pwede pong maputput kaagad ang masilya ng palubog. Hindi po siya mapapantay. Kasi nga po, depende po sa press ng daliri. Ayan, depende sa press ng daliri. Di katulad po ng ganito, magiging guide po dito ay yung kapantayan ng kahoy. Ayan. Maliban na lang po kung katulad nito, medyo pabilog siya, hindi kaya po na may kahoy, kung meron po kayong rubber naman. Rubber naman ang ipapalaman nyo, no? Then, saka nyo lihain. O kung walang rubber, ang pagliliha ay parang nakapatong lamang. Huwag nyo idiin, kasi pag idiniin nyo po, may tendency po na lumubog po yung masilya at mabaliwala po yung inyong masilya. Mamasilya na naman po ulit kasi may tendency lumubog na naman po yung masilya. So, ganoon lang po. Ulit-ulitin lang po natin ang proseso ng pagmamasilya hanggang sa mapantay na po. Pagpantay na po at ayos na, saka po natin bubuga na ito ng Gilder Epoxy Primer Gray. So, ito po yung aking gagamitin na primer po, no? 2 component. Gilder Epoxy Primer Gray. Ito po yung pinaka-primer at ito po yung iminimix sa kanya na epoxy catalyst po. So, ito po ang ginagamit kong urethane thinner. Ayan. Ansal urethane thinner. Pwede po tayong gumamit ng epoxy reducer, lacquer thinner, acrylic thinner, at urethane thinner. Ang hindi lang natin pwedeng gamitin sa kanya ay gasolina or kerosene or gas. No? So, ito po yung aking pagtitimplahan. So, ayan, may mga layer po yan. So, yung unang ilalagay ko, ito pong Gilder Epoxy Primer Gray. So, ito po ang color niya, no? Haluin lang po nating mabuti. So, bali 3 parts po. 1, 2, 3. Hanggang dito po siya. So, ayan po, 3 parts na po siya. So, lalagyan ko naman po ng 1 part ng Gilder Epoxy Catalyst. Ayan po. So, 1, 2, 3, yung ating primer, di hanggang dito po siya.
So, ayan po, yung pinaka one part niya. Ayan, sa guhit. Then, lalagyan na po ito ng urethane thinner. So, ilalagay ko po muna ay 3 parts kasi ang bubugaan ko po ay may masilya. So, depende po. Kung sakaling sobrang lapot na po ng stock nating epoxy primer, pwede po natin gawin 4 parts po yung thinner. Nasa sa inyo naman po yan. Kapag ibubuga na yan, ay malalaman nyo po kung ito ba ay kailangan pang lagyan ng thinner o sapat na yung 3 parts. So, ito ay sinalin ko lang po sa lagayan ng hipik. No? Urethane thinner po yan. So, kinulang na isang guhit, isang layer, 1, 2, 3. So, hanggang dito po tayo. Ayan. So, ayan po. So, 3 parts ng Gildan Epoxy Primer, 1 part ng catalyst, at 3 parts ng urethane thinner. So, dahil may takip naman po ito, kakalugin ko na lang po. Sasali na po natin sa ating spray gun. Ito ang gamit ko pong spray gun ay Euromax F75. Yung kanyang nozzle po ay 1.3 mm. Ang 1.3 mm po ang pinaka-ideal na size po ng nozzle. No? Kahit anong air compressor po ang ating gamit, ay okay po siya. Gamitin natin sa primer, sa base coat, at sa top coat clear, pwede po siya. So, kagandahan lang nito, dapat mag-provide po tayo ng at least 3. Para iba yung sa primer, iba yung sa base coat o sa kulay, at iba rin yung sa top coat clear. Para hindi po tayo pahugas-hugas ng ating spray gun. Medyo malakas po sa thinner, at syempre, para maganda rin ang ating pagbubuga, ay hindi na po naghalo-halo yung 3 klase po ng pintura ang ating ibubuga. Pero nag-start din po ako sa isang spray gun. So, kaya pinagtsatsagaan kong linis ng linis lang po. No? Talagang malakas sa thinner. So, sasalin ko na po. Then, gamit po tayo ng screen o pansala. Pwede mga stocking. Ito, ang gamit ko po ay silk screen po ito, no? Na ginagamit ko po sa pantatak ng t-shirt.
So after pong mabugahan ng Gilder Epoxy Primer Gray, ito na po siya. Muli kong inispatan ng masilya dahil may mga lubog pa. So yan, then pinatuyo ko po muna mabuti yung Gilder Epoxy Primer Gray, saka ko po ito minasilyahan. So ang ginamit ko pong masilya ay ito, yan. Glycerate Polyester Body Filler. So ito po yung hardener niyan. So konti lang po inilalagay dito. Ang kulay po niya, pag wala pang hardener, ayan, nag-gray po siya. Halos kakulay din po ng primer. So yung body filler na nilagyan na ng hardener, ayan na po. Nagkukulay pink na po siya. So ngayon, lilihain ko po muna ito, no? Pinatuyo ko lang muna ng bahagya. Then lilihain ko po ito, wet sanding ng lihang 100 to 120 grit. Then pagpantay na po, bubugaan ko po ulit ito ng Gilder Epoxy Primer Gray. Mga dalawang coats pa po. Sa pagtitimpla po ng Glycerate Body Filler, lalo't pagka tayo magpa-final coat na ng masilya, medyo tapakan na po natin, no? Medyo dagdagan po natin yung lagay ng hardener. Ayan, yung mga ganyan po karami. Then, i-mix lang po natin ng mabuti hanggang sa mag one color na lang po siya. So, ang kagandahan po sa medyo matapang, no, ang hardener, matigas po. Hindi po siya basta-basta lulubog kapag nasikatan ng araw o nainitan. Kapag kulang po kasi sa hardener, hindi nyo namamalayan, kagagamit ng sasakyan na minasilyahan na medyo malambot ang masilya, no? Mga ilang gamitan natin, makikita nyo po, lumulubog po yung masilya. So, ayan, nakita nyo yung kulay niya. Mas matingkad kaysa dun sa unang iminasilya ko. Pero sapat na rin po yung unang iminasilya ko. Hindi rin po siya malambot. Kaya lang po, itong final coat na masilya ay mas matapang po. So, inabutan ng tuyo. Ganyan pong kadali matuyo kapag marami pong hardener. So, ito na po yung pinaka-final coat ng Gilder Epoxy Primer Gray. So, after mamasilyahan ng body filler, niliha ko po ito ng 120 grit wet sanding na may saping kahoy para pantay po. So, kapag sigurado na po tayo na wala na mga lubog, bubugahan na po natin ito ng Gilder Epoxy Primer Gray. 2 coats po ang ginawa ko dito, no? Then, ito po, kung mapapansin nyo, may mga daan na po ng lihayan. Pinasadaan ko na po ito ng lihang 800 grit wet sanding po para pagbuga po ng Gilder Acrylic Sparkle Irid ay makinis na po siya. So, ang pinaka-final na kulay po nito ay Apple Candy Tone Red. Sa pagbubuga po ng Apple Candy Tone Red, ay kailangan muna natin mag-undercoat. Pwede po tayo mag-undercoat ng silver at Sparkle Irid. So, dito po ang gagamitin kong pang-undercoat ay Gilder Acrylic Sparkle Irid. So, bubugahan ko po muna, mga 2 coats po. So, ito po yung Sparkle Irid. Ito po ay gawa ng Gilder. Acrylic type po siya. So, isinalin lang po sa lata to. No? Tingi lang po ito eh. So, ayan po. Ito po yung kulay niyan. Ayan, nahaluin na lang po muna mabuti. So, ang ratio nga po pala nito ay 1 part po nito at 2 parts ng high gloss acrylic thinner or urethane thinner. Pero ang ginagamit ko po kasi ay urethane thinner. So, urethane thinner po ang ihahalo kong thinner dito. So, bali, ulitin ko po, ang ratio po nito ay 1 part po nito ng acrylic sparkle irid
at 2 parts ng urethane thinner. Pwede rin po ang high gloss acrylic thinner po na ihalo. So, magtitimpla po muna ako. So, dito po ako magtitimpla. Ayan, meron po mga guhit-guhit po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngayon, kung 1 part po ng acrylic sparkle irid, so gagawin kong 3 layer, no? 1, 2, 3. So, ibig sabihin, bali 2 parts yung thinner, 1, 2, 3. Tapos isa pang 1, 2, 3. Hanggang dito po, no? So, yan. Unahin ko po muna lagyan ng sparkle irid. 3 parts. Basta tatandaan nyo po, kapag acrylic type po ang gamit natin, mapa base coat or top coat, ay iisa lang po ang mixing ratio. 1:2. Ibig sabihin, 1 part ng base coat or top coat at 2 parts ng high gloss acrylic thinner or urethane thinner. So, ayan, bali 3 parts na po, no? Hindi lang ganong kita, pero 3 parts na po yan. Hanggang dito po siya. Yun, no? So, ang thinner, paabutin po natin ng 1, 2, 3, 1 part, 1, 2, 3. Ayan, 2 parts hanggang dito po ang thinner. Ayan. So, ito po ay Ansal thinner, no? Sinaling ko lang po dito sa lagayan po ng hipig, ay urethane thinner. So, ayan po. Bali, 2 parts na po ng urethane thinner. Dito po, kahit mapasobra po yung timpla natin, pwede po natin ibalik ulit dito po sa pinaglagyan. Hindi katulad po ng urethane na may catalyst, ay hindi na po natin pwedeng ibalik pa. Sa acrylic po, okay lang po na mapasobra ang timpla. Pwede po natin ibalik sa lagyan. Then, after po nating matimpla, syempre po, haluin nating mabuti. So, ayan po, madumi. Kapag tayo po ay nagbuga ng acrylic type, na katulad po nito sparkle irid, mas maganda po ito ay patuyuin nating maigi. Kahit mahigit 1 oras, okay lang po yan. Mas maganda po maisiguro natin na siya ituyo na bago tayo mag-recoat. Yan po ang kaibahan ng acrylic sa urethane type. Ang urethane type,
10 to 15 minutes, pwede na po tayo mag-recoat. Pero sa acrylic type po, kailangan makalabas po muna yung fumes bago tayo mag-recoat. Kasi kapag ito po ay pinatungan natin agad, malambot pa po, hindi po magiging maganda ang tuyo. At pwedeng magkaroon po siya ng mga crack. So, maganda po dito ay tuyong-tuyo. At pagka tuyong-tuyo na po ito, papasadaan po natin ito ng lihang 1,000 grit. Tatanggalin lang po natin yung bootleg. Then, ipa-final coat na po natin. Dalawang coat lang po to. Yung second coat, di na po natin dapat lihain. Pero pwede rin naman po kasi undercoat lang po siya, no? Pero kung siya ang pinaka-final coat, basta mga metallic type, di po nililiha ang final coat. Binubugahan na po ng top coat. Then pagkabuga ng top coat, doon lang po siya nililiha para mawala po yung mga bootleg. So, hayaan ko po munang matuyo to, no? Kapag medyo alam kong tuyo na po ito, papasadaan ko na po ng lihang 1,000 grit. Then, ipa-final coat ko na po ng Sparkle Irid. Ang Apple Candy Tone Red po ay pintura na wala pong katawan. So kapag merong dumi po na nabugahan, ay makikita po, hindi po kaya itong takluban. Kaya ang Apple Candy Tone Red po ay nangangailangan ng undercoat bago siya ibuga. So yun nga pong nasabi ko kanina, pwedeng undercoat po dito ay silver o metallic silver or sparkle irid. Meron naman pong nagtitimpla ng metallic silver, nilalagyan ng Apple Candy Tone Red. So, medyo nagpipink po siya. Pwede po yun, no? Ang mixing ratio po nito ay katulad din po ng Sparkle Irid. 1:2. Ibig sabihin po, 1 part ng Apple Candy Tone Red at 2 parts ng acrylic or urethane thinner. So, ang acrylic po, muli ko pong ulitin, pare-pares lang po ang mixing ratio, mapa base coat or mapa top coat clear. So dito po ay bubugahan ko po to ng 3 to 4 coats po, no, hanggang sa ma-achieve po natin yung ganda ng kulay ng Apple Candy Tone Red. Dito po ang plus off po, no, bago tayo mag-recoat, mas maganda po ay tuyong-tuyo siya. 1 hour pataas, mas maganda po. Kasi may fumes pa po yung acrylic. Kailangan makalabas po yon. Kasi pagka ito inagad nyo yung buga, magiging malambot po yung pinaka-finish niya. So, hindi po magiging maganda. Kaya mas maganda po dito, bago po tayo mag-recoat, ay tuyong-tuyo na po. Kung i-compare po natin sa urethane na 10 to 15 minutes plus off lang, pwede na po tayo mag-recoat. Kasi po, ang urethane type po ay 2-component system. Meron po siyang catalyst o hardener na hinihalo. Samantalang ang acrylic po ay single component lang po. Thinner lang po ang hinahalo sa kanya. Sa acrylic po, kapag napalapot po ang timpla, asahan nyo na po, pag ito'y ibinuga, nagsasapot-sapot po, no? Kaya dapat tama po yung mixing ratio or kahit medyo malagnaw ng konti sa hinihinging mixing ratio. Bago tayo mag-final coat ng Apple Candy Tone Red, yung pinakahuli, bago i-final coat, patuyo munang mabuti, then pasadaan natin ito ng lihang 1,000 grit. Pwede pong wet sanding, no? Para pagka-final coat po ng Candy Tone Red ay makinis po siya. Then, pwede na po natin hindi nalihain, pwede na po natin i-top coat clear. Unless na lang po kung meron talagang dapat lihain. Ito po ay part 1 lamang. At sa second part po, ipakikita ko po sa inyo yung pagta-top coat naman po. So, tayo nyo lang po.
Maraming salamat po. God bless.